feeling ko mga physics are philosophers, overthinkers. Physicist nga yan 'no? 'Di ba? Sabi ko, hindi ata sila mathematician, eh, mali yun 'pag Describe mo mathematician, ng hindi physicist. yun, hindi physicist yun, dapat philosopher sila. Ako si Reggie ng Liknayan Podcast at kami ngayon ay nagbabalik. At sa episode na ito, ang pag-uusapan natin ay physics at uusap tayo ng biology. Ang guest natin ngayon ay isang bagong doktor ng biology na si Marco De Leon. So papakilala natin si Marco at mag-uusap tayo ng kanyang recent na papel na lumabas sa Nature Physics. Mabigat na papel yan at ako gustong-gusto ko yung idea. Si Marco ay nakilala ko sa Academia Sinica nung pumunta ako sa Taiwan. Nagkita ata tayo sa samahan ng mga Pinoy kasi madaming Pinoy sa Taiwan, Ah, di ba? Tas yes. sa Academia Sinica. Mhm. Parang Yung lunch ata or something, kainan ata yun, Oo, hindi ko alam. oo. Sa mga kainan nagkikita tayo dun, eh. Tas Yes, may joke nga din ako, eh. Mean free path sa okey. physics Uh-huh. ay kung gaano kalayo yung pupuntahan mo bago ka may makakabangga. Tas ang joke ko dito ay ang mean free path ng mga Pinoy ay 100 metro. Kasi kapag Kasi naglakad ka ng gano'n kalayo malamang may Pinoy ka na makakasalubong. so maiksi lang, Oo, okey. isang daan na metro lang. I see. Puwede bang bigyan mo kami ng idea kung paano ka napunta sa position na 'to ngayon Oo. bilang isang doktor at paano ka grumaduate sa Academia Sinica? Ano So, sobrang profound nun kasi parang hindi ko naman plinano na mapunta sa field na 'to. Galing ako sa chemistry background. So, chemist ako sa Philippines as analyst sa government agency. chem Then chemist na undergrad? yes, undergrad, Okey. chemist. Tapos Saan ka siyempre nag-undergrad? kung may ha? Saan ka nag-undergrad? Sa PUP. Nice. Negative log ng UP 'to. So, Ha? negative log ng UP. Yun yung joke namin sa chemistry. Kasi sa Ano chemistry is negative log ng hydrogen ion is pH. So, ang oh, negative log ng UP is PUP, okey. oh! Yes, ayos. Tapos work ako sa government for 10 years. So, kasama na dun yung masters ko sa biochemistry. So, may exposure na ako sa Taiwan before kasi part ng research ko during masters dito sa Taiwan. So, sabi ko gusto ko mag-PhD dito. So, Oh, nag-PhD ako dito. yung biochem ay saan yun? Nakuha sa Oo. UP Manila, yun, Iniisip ko nga din, eh. yeah. Yung UPM, ano pa bang nagga-grant ng degree ng MS ng Biochem sa Pilipinas? Dami naman, Philippines, LB, meron ata ang UP-LB, Biochem din. yes. Feeling ko yun lang dalawa, sa Diliman hindi, eh. Oo lang, feeling ko di dinig, eh. Hmm, Yes. So, kasi yung approach sa tawag dito, sa UP Manila ng biochemistry is more on physiology. So, parang application sa human disease, ganyan. oo. Tapos PhD, eto napaka-unexpected kasi gusto kong mag-aral ng cancer biology, okey, dito Oo, sa Taiwan. Tapos yung professor na napuntahan ko medyo hindi okey yung lab. Tapos nakita ko yung professor ko dito, parang bagong professor pa lang siya nun. Sabi oo. niya, "Come on, punta ka sa lab, ise-set up namin yung microscope." Ganyan. Ito Tapos yung siguro ito yung advisor mo sa anong institute sa Academia Sinica? ito medyo weird yung ano, Institute of Cellular and Organismic Biology. So, ICB. yes. So, Oo, it's an organismic biology kami. So, parang zoology thing. Yeah, oo. yes. So, Ayun, nakita ko siya. Parang isang linggo ko siyang nakikita kahit saan, kahit papunta ako ng simbahan nakita ko siya. Sabi ko na, "Ano ba 'to? oo. Sige na nga, i-try ko na." Ayun, tapos pinakitaan niya ako ng microscope na first time, sophisticated microscope, confocal microscope, na So ako yung bago unang gumamit. bago siyang professor ta's naghahanap siya ng mga estudyante, na-imagine ko. Yes, ako yung na-scam niya.
So yes. Ikaw ba yung unang graduate niya? No, ang unang Ayun. graduate namin malupit, sa Nature siya nakapag-publish kaya nga pressure kami dun, eh. Ikaw din naman, eh. Pero kasi yun nature yun, eh, 'di ba? Oh, Ayan, oo. okey. So, walang kadugtong. Sinabi ko, "Oh, nature naman yan, parang ano lang yan, yung" sabi ko, "Hindi, Wal ah." wala nang dudugtong diyan. Oo, Diyos ko, ayun. So, Oo, parang kami, na-pressure kami ng mga labmates ko kasi sabi ko, "Hala, yung first graduate natin nature, dapat tayo medyo mahilab din, malupit." Ganyan. Ewan ko, parang dumating sa yung parang gumi-give up na ako sa idea nung ganyan kasi nga ang hirap ng process talaga. Yung ah, yung yung collaboration ko dito sa physics, 'yan, napakahirap. So, parang sabi ko basta mai-publish na maka-graduate ako. Pero may vision pala balikan sila, natin balikan 'yan. natin yung mga yun mamaya. Okey, sige. Gusto kong i-ano, i-smoothan yung transition, yung pagpunta mo sa nag-work ka sa government ta's papuntang Taiwan Academia Sinica, paano nangyari yun? Nagka-idea ako nung masters ko, parang sandwich program ng DOST at saka Taiwan government. Hmm, Tapos, aksidente ko lang nakita yung announcement, nag-apply ako, wow, natanggap, nag-email yung professor, yun na, tuloy-tuloy na. nice. Yes. Nung pumasok ka, nag-PhD student ka agad o nag-RA Hmm, ka muna? nag-PhD student na ako. Diretsong PhD, ayos. Oh, Yes, yes. nice, ang Kasi ganda. Oh, mhm, jumping X years, ikaw ay isang doktor na yeah, hindi ko sure kung ano yung degree mo, kung ano yung ah, title. Ano yung degree na ah, naka-grants? biotechnology yung nakalagay. Biotech So, PhD in biotechnology, hanep ko, yes. ang ganda. Parang hindi ko mapangatawanan, O kailangan mo pangatawanan yan 'no? 'di ba? Usapan natin yung papel mo kasi napakagandang Okey, papel nito na na-publish sa Nature Physics at itong papel ni Marco ay ife-feature namin sa Liknayan Podcast kasi talagang napaka-exciting ng results yes. nito at yung konsepto ng pagpasok ng physics at biology sa isang classic na problema ng limb generation. Nabasa ko yung papel nung lumabas. Saka na-feature ata 'to na cover, 'di ba? Yes. Oo. Oo, nagulat din ako. Oo, kasi 'pag naging cover ka ba ng Nature Physics, anong gagawin nila? May-message Oh, nila kayo, gawa daw kayo ng artwork? no, ganito 'yan. So, kapag nag-send ka ng publication sa any nature platform na nagpa-publish ng hard copy, they will, nagtatanong sila kung tawag dito, kung mag-submit ka ng at least 3 pictures At least na 3. nagre-represent ng research mo. Pipili na lang ba sila dun kapag Yes. sinelect ka nilang cover? Uh-huh. Okey. Pag-usapan natin yung papel mo, puwede mo ba kaming bigyan ng overview, summary nung papel mo tungkol sa limb generation sa zebrafish, pati yung ano yung relasyon dito sa physics ng mechanical cell density waves? 200 years ago, merong isang pare, pangalan niya Lazzaro Spallanzani. Siguro bored siya nung time na yun, yun. So, yung mga pari noon, parang hindi naman sila exclusive para mag-research lang, ay magmisa lang, eh. So, sobrang Oo, bored nila, nagre-research sila, 'yan. Gaya ni Gregor Mendel, genetics, 'di ba, pari din 'yun. So, yung isang pare, si Lazzaro Spallanzani, parang na-curious siya 'pag yung sa mga salamander. Kasi itong mga salamander na 'to is nagre-regenerate sila. 'Pag pinutol mo yung buntot o kahit anong part ng katawan nila, 'wag lang siguro sa tiyan, 'di ba? Magre-regenerate sila, okey? So, na-observe ni Spallanzani yung dalawang limb, 'pag kinat niya yung isa ng maigsi, tapos yung isa mahaba, so magkaiba siya ng length, 'di ba? oo. 'Pag kinat niya yun at the same time, sabay siyang tutubo, okey. So yun yung mystery bakit paano paano yung rate ng regeneration nag-a-adjust sa Depen yes, depende depende sa kung gaano kalaki yung mabawas. yes, yes. So yung may limbs siya ng dalawang salamander, Mm, um, pinutol yung isa maikli mahaba, ta's yes. tumubo ng sabay? Sabay, yes. Oo.
So, quinantify niya yung mga yan? May numbers o drawing? No, drawing Ewan. lang. Kasi nung time na yun hindi pa uso yung camera, eh, so drawing lang talaga. Oo, oo nga, eh, na-imagine ko paano niya gagawin yun, i-ruler niya ba 'to Yeah, o yeah. So nung time na yun siyempre ano na siya, parang na-bury na yung mystery na yun. Parang hindi na gaanong pinansin. oo, So parang may mga scientists ngayon na naka-pick up na, "Oh, eto magandang question 'to ng biology." 'Di ba? mhm. So, yung iba molecular ang approach, yung iba cellular yung approach. Ito yung dalawa 'tong field, molecular meaning dun sila sa molecules na nagkokontrol nun. Kami, yung cellular behavior yung tinignan namin. At yung difference ng nakita namin, right after injury is right after injury, may respond agad, okey? Right after injury nung Putol ang namin ng oo, buntot ng zebrafish, may oo, nakita agad kaming, response, okey? So, oo, background muna tayo dun sa zebrafish, kasi ang zebrafish nagre-regenerate din kagaya ng salamander, okey? oo. So may mga experiment na before na kapag pinutol mo na magkaibang part sa isang buntot, isang maigsi, isang mahaba sa isang buntot, sabay natutubo siya, okey? Oo. Pero ano yung mechanism behind that? Kailan ba nase-sense ng animal na 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 kailangan mag-respond siya na mabilis or mabagal, 'di ba? So, ito So ay 200-year-old problem sinabi mo? yes, 200 Wow, oh, years old problem. So kami, nakita namin na right after injury, yung skin or yung balat ng zebrafish nagre-respond agad, nagko-close agad after amputation. Tapos kaakibat nung amputation na yun, yung mga yung skin cells ng balat nagmo-mobilize sila, parang nagsasama-sama sila to migrate sabay-sabay, 'di ba? Tapos itong migration na 'to, depende sa position kung saan mo kinat. Kung mas maigsi yung pinutol mo, mas konti yung magma-migrate na cell at kung mas malaki yung pinutol mo, mas maraming cells ang magma-migrate. So, parang may scaling na nangyayari dito. so itong response na sinasabi mo ay response sa cellular level? Yes, Kaya mo ine-emphasize kanina yung cell biology pati molecular na approach, aspect yes. niya. Yes, yes. Okey. I see. So, So, amputation tapos yung mga cells ay gagalaw. mhm, yes, Oo, gagalaw. kasi ito Then yung sasabi kung anong sasabihin nila kung nasaan yung sugat? kung gaano kalaki yung iko-cover nila na sugat. Ah, Kasi ang structure ng buntot is like this, 'di ba? oo, oo, So, 'pag pinutol mo siya may maiiwang open wound dito, so magma-migrate yung wound towards the edge, yun. mhm. Tapos kung gaano kalaki yung wound na yun, ganon din kadami yung cells na mamo-mobilize to migrate. I see. So, Yes. yung saan nila dadalhin yung signal sa brain ng cell o Ayun, okey. So, sinasabi ko okey. sensor? Ni paano ba 'to? Okey, so hindi siya tingin namin hindi na kailangan ng ibang mechanism dun. Kumbaga Oo. parang independent siya ng complex molecular mechanism. Kasi parang ano 'to, parang anong tawag dun? Reflex. So ang reflex parang sobrang bilis lang nangyayari. Take note na ang process na 'to nangyayari lang within 1 hour. So 'pag pinutol mo yung buntot, within the duration of 1 hour, close na yung wound tapos dumaan na yung wave, okey? Ah, kaso ang tagal pala. Mabilis Oo. yun sa biological process. Oo. Yes. Okey, okey. Hindi ko So na-expect kasi yung bigyan ka ng physics na side, halimbawa mga okey, electric, sige. gumagalaw yung mga yan ng sobrang bilis. Kasi yun Mhm, nga talaga dito yung sa subatomic sa mga particle level, eh. Kasi uh-huh, sa taas itong mga electrons, protons build ng molecules tas yung cells sa taas pa niya. uh-huh. In-expect ko na yung mga signals na yan yung waves na binabanggit niyo sa papel niyo ay gagalaw ng mga within 1 second na na-cover Ah, niya na lahat. Kaso 1 hour?
Hindi ko Yes. na-expect. Siguro hindi siya expect ng physics Oo, ng mga gano'n tao. katagal, Mabagal oo. pa yan sabi mo? Mabilis na 'to, Mabilis pa yan. yes, yes, okey. Kasi yung mga wave na na-publish din same caliber ng tawag dito, ng publication, days yung inaabot bago matapos yung isang phase ng wave. Oo, Molecular yung approach nila. So, medyo matagal. Eto sa'min parang within hours lang. Kasi hindi na siya nag-a-undergo ng molecular mechanism like yung transcriptional, translational process. Kumbaga kung ano lang yung nandun na present, na nagsu-surround sa cell, siya lang yung nakaka-affect dun sa behavior niya, which is parang yung physical, environment ng cell. Yun yung kinwantify ni-relate namin sa aming study. oo. May related na tanong itong kasunod. Um, yung ano yung ambag ng cell density waves Oh, sa process ng generation ng ng lead. zebrafish delphin? Kung Yes. tama yung intindi ko lang, Mm. subukan ko lang i-digest para sa mga nakikinig. Kasi ako yung outsider ngayon, eh, ikaw yung Yes. expert talaga. Oo, No. pag may amputate ka, may sugat, kapag mas malaki yung area ng sugat, mas madaming cells, mas Yes. madaming waves, tama ba 'yan? Mas maraming cell na magma-migrate, so mas malaki yung mas malaki yung di ko masasabing, wavelength, eh, mas malaki yung wave ng cells, Yung amplitude ng size. wave. Alright, okey. Maingat kami sa amplitude kasi diyan kami Oo. matatanong. We cannot use amplitude diyan. Yeah, Bakit? yes. Bakit? Kasi parang sobrang conserved daw ng term na 'yan for classical mechanical, wave mechanics. So, ours is parang ano lang siya, manifested as wave Oo, or like a wave behavior. size ng wave. Yes, Oo. opening size. Kaso gets mo naman kung bakit ko binanggit yung amplitude kasi yung Yes, yung yes. wave, 'di ba? Kahit sa math lang, Yes, ang yes. i-characterize ng wavelength niya kung gaano Mhm. siya kahaba, kung mataas na ulit, kailan ulit Yes, mataas yung yes, wavelength. Yung yes. amplitude naman yung size niya. Mhm. So na-imagine ko 'pag mas malaki yung sugat, mas mataas siya, tama ba? True, yes, tama. Oo, So, yung maayos. taas na yun, Oo. yung amplitude na yun is parang corresponding sa number of cells na nagma-migrate. Ang ayos. Mm. Tapos nakita niyo ba, inobserve niyo ba 'tong mga 'to? Yes. So, initially nakita 'to namin kapag pinutol mo yung buntot tapos kinontinuous imaging mo yung cells, makikita namin yung less dense region dun. Tapos parang, okay, interesting kasi ano siya, eh, nagmo-move siya outside, away from the wound edge. Tapos kapag malaki mo pang pinutol, meron pang succeeding waves, kumbaga hindi lang siya isa. 'Pag kinontinuous mo pa yung imaging more than 1 hour, may mga second wave, third wave pang darating. Pero siyempre patay na yung isda nun so hindi na namin tinutuloy yun. Hanggang first wave lang kami mag-characterize, yeah, Interesting, may yeah, follow-up na. yes, Follow-up na waves. yes. Kasi Amazing nga, eh, parang oo. unexpected yun in a Oo. sense na first time ko makakita ng moving cells na nagko-cover ng wound. So Tapos basic na tanong, hmm, paano niyo nakikita 'tong mga 'to? Kasi wala hmm, akong idea, eh. oh. Nagma-microscope ba 'to na malupit na kita niyo yung Ah, waves mismo ng zebrafish? okey, yes. So, under normal microscope, light microscope, hindi mo makikita ang cells. So, kailangan mo ng i-tag yung cell na yun. So, kami tinag namin ng fluorescent light, ng fluorescent protein, yung nucleus ng cell, ng balat, okey? Tapos kapag shinine mo siya ng light nung microscope na yun, confocal microscope, Oo, ang gagawin niya, makikita mo siya sa microscope. So, puwede mong i-record yung process na yun by this oo, microscope. So kami, ginawa namin is ni-record namin siya every 2 minutes for 1 hour. Tapos
Pre-process namin yung image. So, magka-count ka ng cell na imagine ko. So, Hmm. nakikita niyo nilagyan niyo siya ng fluorescent na protein, yung Yes. mga nucleus ng cell. So, nakikita niyo Yes. sila. Yes. Tapos yung, experiment, sugat, makikita niyo gumalaw yung mga cells. Yes. So, Yes. magbibilang kayo, bilangin niyo ilan yung nandito, Yes. So, tap ang nakita namin dito parang sobrang dami ng cells kasi nasa 7,000 cells yun, eh. So, ginawa namin is, kumuha lang kami ng isang segment ng buntot kasi 'di ba parang may mga buto tapos merong balat lang dun. Tapos, tawag dito, prinocess namin siya na para i-highlight lang namin yung nagmo-move na region. So, paano oo, nangyayari yun? Kasi 'di ba kapag ang isang cell nag-move, may displacement siya. So, sa consecutive images parang meron siyang movement na ganito. oo, So, sinubtract namin yung image, tapos tinurn namin siya into white pixel, oo, tapos yun yung makikita mong white sa mga waves namin. So, parang yung wave na yun nagmo-move out away. So, parang image processing ito na yung negatives, ima-minus mo yung consecutive image. So, parang magkakaroon siya ng movement na highlighting yung may movement lang. Kapag hindi nag-move yung cell, black lang siya. oo. 'Pag nag-move Galing, siya, white. galing. Oo, ge-gets ko, oo. Mm. So, parang nagkaroon ng density, na-highlight namin yung movement at Oo. low density region dun. Kaya nakita namin yung wave na yun. Tapos itong ganitong pag-oobserba ng cell density waves ay kayo Hmm. yung unang nakakita? Okey, so hindi. Yan Oo. sinasabi ko. Okey. So, eto Ganyan yung naman yung interes research, eh, oo. ah? Ganyan naman yung research, eh. So ano yung Right. novelty na pinasok niyo? Okey. So, kasi ang novelty nito is previously ang observation nito is sa cell culture. 'Pag sinabing cell culture, in vitro, meaning artificial condition. But advantage nitong artificial condition na 'to, you can ano 'to, you can you can control the condition whatever you want. Add chemical, physical properties or something, kaya mong i-manipulate. Pero 'pag dinala mo na siya sa biological system, sa living system, iba ng usapan 'yun. Kasi ang dami ng factors na nag-a-affect ng genetics, condition ng animal, ganyan-ganyan. So kami, parang ang hirap niya i-capture kasi ang daming factors na para mai-unify mo yung process na 'yun. Pero nakita namin 'tong observation na napaka-profound, na napaka-repeatable, napaka-reproducible sa living system, sa balat ng isda. So, yun yung parang advantage namin. At isa pa, yung mechanical wave na sinabi namin sa aming research is, So tawag kayo dito, yung nagkonekta niya dun sa limb generation na problem? yes. Kami yung parang nagsabi na may mechanical wave na nakita, biological mechanical wave nakita sa cell culture, pero anong anong tawag dito, anong Saan magagamit? purpose niyan? Yes, anong Oo, purpose nun? So oo, ngayon nakita na namin siya in biological system na. Siya yung nagse-sense ng at nagre-relay ng information sa wound para efficiently ma-relay siya during this process. ang ganda naman So, ng ayos, oh. Yung gusto ko lang balikan, nalaman nalaman niyo ba kung saan curious lang talaga ako kung saan papunta yung wave, eh. Kasi ang waves ay may isa pang property yan sa physics, eh, yung alam hmm, na wavelength, hmm, amplitude, pati saan siya papunta. okey. So, ibig sabihin parang after niyang mag-pass na, 'di ba, saan Oo, siya napunta, ayun. So, so hindi ala parang mayroon kaming konting idea, idea na oo, I don't know kung tama yung physics ko, pero kapag merong factors na nag-i-interfere sa wave, nababawasan ba yung kanyang or nadi-dissipate ba siya or something? I don't know kung tama ba yun. oo, Pero tama, kasi, 'di ba, oo, kasi ang buntot ng isda, sa dulo ng buntot ng isda manipis, 'di mm, ba? Dun yung origin ng wave na nakita namin. So, oo, dumadaan siya sa papunta sa mas makapal na part ng isda. So, parang merong friction factor na involved dun na nag-i-inhibit sa penetration ng wave towards the body, oo, yun. So, isa sa mga sa model namin na nakalagay yun na merong friction factor na bakit hindi na nagpe-penetrate towards the body ng fish yung wave.
Actually tinanong din sa'min yan kung magiging systemic ba siya, eh, pero inisip namin na, yeah, could be may mga interference na na-experience yung wave na nadi-dissipate siya sa system. Oo, tama. Tama Ay, yun. tama tama naman yung mga konsepto na yun, eh, kapag may wave ka nga. Gaya ng ilaw, ang ilaw naman ay wave, eh. So, 'pag Yes, naglagay ka ng obstacle, nag-scatter yung yes. waves niya tapos hindi Hmm, na siya kasing bright. liwanag. Kaso may gamit naman yung mga yan, eh, halimbawa yung paggawa ng mga lampa nga, eh, 'di ba? Yes, yes. Nilalagyan mo ng lamp, so mag-scatter sila, mas na-control mo yung ilaw na ta's Mhm, kasi mas kumalat sila than isang yes. direction lang pupuntahan niya, Mhm, yes. gano'n. Nag-o-overthink na nga ako sa ano ngayon, eh, dun sa role nervous system naman, 'di ba? Kasi Uh-huh. ako, wala talaga akong alam nga. Pero iniisip ko, may signal dapat na pupunta sa utak o wala ba? Hmm, ayun, actually 'di namin alam. Kasi parang napaka-localized nung process, eh. Oo 'Pag nga, eh, dumat kasi pinutol niya din yung part, 'di ba? Yes, Tas na nilagay niya sa microscope. yes. So Yun nga wala yung wala nakakatuwa. Kasi meron akong isang experiment na hindi na namin sinama dito sa paper na 'to, na kapag pinutol mo siya, so meron kang tissue, hiniwalay mo siya. So oo, meron pa ring wave kang makikita, meaning parang hindi siya ano ng nerve. Kasi 'di ba yung sa central nervous system sobrang bilis ng process niya, yung oo. pagpunta dun sa brain Oo, halos para instantaneous yung mga yan, eh. yes, yung action potential na tinatawag nila milliseconds nga yan, eh. So parang I don't know kung involved pa yun, 'di ba, sobrang bilis. Siguro kung ano, hindi pa namin naisip yan. Pangatlong tanong natin, kaso bago yan, bakit Mhm, zebrafish? hmm, Oo, okey. So kaysa bakit wala namang choice, eh. Oo, yes. Okay, bakit zebrafish? Actually yung in terms of biology, sa biological system, ang advantage ng zebrafish is you can do imaging. Kumpara mo sa mice system or sa tao or sa other mammalian system, hindi ka makakapag-live ayun, image sa bangus, puwede sa bangus. o malaki yung bangus. Actually puwede din basta Kailangan isda. maliit, oo. So, Ha? Yes. ano yung kailangan maliit siya, Yes. oo, Tapos okey din yung bangus, pero ang problem nung bangus is yung genome niya hindi pa na-resolve. Requirement ang genome para makapaglagay ka ng fluorescent tag sa cell, oo, yeah. So yun yung problem ng ibang isda. Ang zebrafish, yung mga bored na scientist noon, parang okey, sequence natin ang genome nitong isda na 'to. Okey. So, yun yung ginawa nila, sinequence nila yung genome ng isda na 'to, na alam na natin yung genome. So, kahit anong protein sa isda na 'to, puwede nating lagyan ng fluorescent at makita natin siya under microscope. nice, nice. So, salamat sa paliwanag na yan. So, naintindihan ko na bakit hindi bangus. Yes. So, ang Actually tilapia ay malaki din, eh. yes. So, Mm. reliant siya dun sa fact na alam mo yung sequence Yes. ng zebrafish. So, puwede niyo patungan yung fluorescent protein nga siya kasi kailangan Yes. niyo mapailaw. Yes, yes. Ah, Yun. ano pa bang mga maliban diyan, ano bang mga challenge yung na-encounter niyo dito sa research na 'to? Okey. Siyempre So may lahat ng research okey, madaming ano yan, eh, side tricks yes. yan. So, una sa lahat, Ano yung problem? yung experiments ko, parang kung susumahin yun, less than a year lang tapos na lahat. Oo. Tapos yung pagsulat yung mahirap. Oh my God! Hindi ko Okey talaga lang, yeah. ano So, pagsulat, oo. yes. Tapos nung nahaluan na siya ng physics, sa theoretical physics namin, so may mga konting validation ng experiment. Yes, natapos din yun, parang kung susumahin 1 year, ganyan. Pero paano mo siya pagdugtong-dugtungin, yun yung mahirap. Tapos rejection pa from publication, yun yung mahirap din, yeah. Yung challenge dito, actually nung experiment na yun nag-e-enjoy kami, eh, kasi parang everything
falls dun sa theory. Nag-enjoy Oo. kami parang, "Wow, okay, we can explore more," ganyan, ganyan, Oo, 'di ba? 'di ba? Pero nung sinusulat na, kailangan maingat kami na wala kaming tatapakan na field. Kasi 'di ba yung wave, eh, napaka-conserve niyan, napaka-classical na definition niyan, ayun. As in talagang, okey. Every meetings matagal, ganyan. Ilang revision 'to, siguro mga 20 versions ako. So, Oo. 2 years ang naging ano ng writing na 'to, kasama na yung Wow! Oo, yung rejection oo, from 2 journals, 'di ba? oo. Hindi siya madali at may processes, may stages ang bawat scientist na Yes, ng pagde-deal sa mga rejection na 'yan. true. I agree. So, i-add ko lang diyan, Reggie, 'di ba, parang kung saan ka nag-e-enjoy at tingin mong tama naman yung science mo, stay ka lang dun. Huwag kang Oo, magpapa-bandwagon dun sa iba na, "Oh, we should go to this field kasi ito yung tama." Parang your own perspective basta scientifically sound, tuloy mo lang kasi someone will appreciate you and eventually, 'di ba? Yun yung parang parang mantra ko ngayon. Kasi actually sa biology, hindi ako gaanong accepted dun. Sa oo. physics din hindi, kasi mga sabi nila parang mga ano dito, high energy dapat, gano'n. Parang gano'n dapat yung mga research mo to get recognized or something, 'di ba? Pero ayun, nag-e-enjoy kasi ako sa process na 'to, eh, parang ang amazing lang ng system. Naniniwala ako diyan sa sinasabi mo. Kung yung science mo ay alam mong tama at Mhm, at faithful ka sa ginagawa mong research, yes. yung scientific process, nagga-grind ka dun, maganda 'yan. Yes. 'Yan yung way. Pabigay naman ng, idea kung paano ba napunta yung physics dito? Mula sa original na napunta Okey. yung pati ano bang mga comments mo tungkol sa interdisciplinary collaboration? Mhm. Kamusta ba katrabaho ang mga physicist? Okey. Okey, Ano alam ko na kung ano yung paano mag-isip ang mga physicist. So, anyway, so sige nga, ako ano yung yes, yung tawag dito, okey. First paano kami napunta sa physics, kasi nakita ng boss ko na may wave. So, simple lang yung idea niya, eh, simple lang. Parang, "Can you make a toy model para lang idagdag namin sa publication namin?" Gano'n. Parang ano lang siya, just to explain briefly. oo, Pero siyempre yung professor ko dito sa physics is ayaw niya ng gano'n. Kumbaga parang work niya yun, kailangan maging sound siya, maging parang, impactful somehow. Kasi oo, parang pangalan niya nakalagay, eh, 'di ba? oo, So, parang nag-isip siya ng matagal paano maiko-coin yun. So, ano siya, feeling ko mga physics are philosophers, overthinkers. physicist nga yan 'no? 'Di ba? Sabi ko, hindi ata sila mathematician, eh, mali yun 'pag Description mathematician, ng hindi physicist. yun, hindi physicist yun, dapat philosopher sila, ganun. Oo, Kasi ano ang daming factors, negative, positive, titignan nila yung factors na yan, gano'n sila mag-isip, okey? hmm. So, dalawang klase din yan, philosophers at experimentalist. Kamusta yung Experiment mga oo. Sige i-ano ko lang, kamusta okey, yung mga research meetings niyo? Halimbawa, dalhin mo kami dun sa unang meeting room niyo ng biology at physics kasi alam ko magkaiba yung language ng mga yan, eh. true. Oo, anong nangyari dun? Okey, so ako yung parang referee, kasi siyempre ako maiipit ng research ko 'to, eh. So, kung wala 'tong Hindi si pupuntahan, Brady. ako yung sa'kin may problema, parang, ba't hindi mo siya hinawakan dalawang pisi, ganyan. Yung boss ko insistent siya sa language ng biology, sa genetics. Yung nandito kong amo, insistent din siya dun sa way of presenting data, presenting technical, parang, result, mga Mga simple physics. na yes, mga graph lang, ha. Yung boss ko ayaw niya ng gano'n, gusto niya ma-picture. So, sabi ko, Oo. "Paano 'to?" Sabi ko, "Paano ko ba 'to magagawa?" Gano'n. Kaya kung makikita mo ako, Reggie, na gabi na ako umuuwi is Ano hagis kino-compromise ko yung dalawang idea na yun, okey? hagis ka na ng piso kung sino mananalo. O hindi puwede rin yun, eh, kasi may pinanigan ka pa rin nun. Dapat ma-satisfy mo yung dalawa. So, Oo, eventually, parang alam mo yun, parang
naano na namin na okey, meet sa middle, parang yung expectation ng isa, expectation ng kabila, hindi na dapat mataas, i-level na nila. Kasi nakikita nila yung potential na, eh. Nung nakita Hmm, nila yung potential, yun na parang nag-jive na yung biology at saka physics. Sa unang mga meeting namin, parang siguro from 10 meetings, sa 10, oo. countless talaga, nasa 100 siguro. Sa 10 meetings na 'yan, parang 7 dun walang napuntahan. 3 lang yung mahalaga. Okey, yes. Ay, Mahirap, oo, pero gano'n. ang ganda kasi binigyan ka ng perspective as biologist. Oo, kasi Okey, may matututunan yung dalawang sides niyan, eh. true, 'Di ba, true. yung language ng physics pati language ng biology, tunay na siyensya yang dalawang 'yan. Magkaiba na language kasi 'pag pinag-usap mo sila simula nga sabi mo 10 meetings, isang Mm, daan kung ilan nadaanan niyo, 30 talagang lang yung mahalaga. magkaiba yung language niyo muna tapos biglang bababa na, Yes, yes. halfway ta's may science kayo na mabubuo. Yes, yes. Sobrang na-appreciate ko 'yan. Alam mo bakit? Kasi currently sa biology ngayon, people are going to like sequencing ng genome, sequencing ng RNA. Parang ayaw mo mag-dwell dun sa field na yun kasi ang competitive. Etong binigay sa'min ng perspective ng physics, parang binigyan kami ng parang another way, another perspective, another venue to explore, na hindi lahat pumupunta kasi hindi naman lahat interested sa ganitong klaseng research, eh. Which is feeling ko impactful din in Ang a sense, oo, ang ganda, oo. 'di ba? Sure ako malamang same naman yung na-share niyo sa physics din, eh. Kasi sa pagkakaintindi ko sinabi mo na talagang may na-open na perspective na bagong window nung nakausap kayo sa physics. Yes. Sure yan sila ay gano'n din ang nakita nila, eh. I Yung hope. sa biology na Yes, na route. Kahit pa alam ko yung ka-collaborate niyo ay biophysics na group, eh. So siyempre yes, kayo yes, ay tunay na biology. yes, Na yes, kahit pa gano'n iba yung may ibang lengguwahe pa din, eh. yes. Actually bibihira, parang siguro handful pa lang yung gumagawa nito sa living system. Kung makakakita ka sa journal, at least siguro sa 3 series ng journals, siguro mga 1 or 2 lang yung lumalabas na may mga ganitong topic kada tawag dito, kada ano nila, kada ano 'to, publication, 'di Kada ba? issue, Kada issue 'yun, kada ng job, issue. Yes. oo. So masasabi mo ba yung physics ay nakatulong sa pagkakaintindi niyo o nagtiwala Yes. lang kayo dun sa sinabi nila o Well, nag-invest naman ng konti? sa simula parang doubtful kami, sabi ko, "Hala, may pupuntahan kaya 'to?" Eh, ako pa 'di ba, parang takot na takot akong mag-dwell sa numbers, kahit chemist ako parang, "Ay, ayoko ng mag-aral niyan." Parang nag-cell biology na nga ako para hindi mag-aral niyan. Pero alam mo 'yun, na-appreciate mo yung fundamental na, "Oh, simpleng force mass balance lang 'yan na naggo-govern sa ganitong mechanism." 'Di ba? Na-appreciate ko na 'yun. Ngayon parang gusto ko ng field is parang papunta sa ganitong klaseng topic kasi hindi lahat nakaka-appreciate. Kumbaga parang, wow, okay. So ngayon parang na-excite ka? Na-excite ka na you are exploring new direction. Oh, bagong territory ito tapos yung interdisciplinary nga siya tapos yung ang daming puwede mapuntahan niyan, 'di ba? Yes, yes. Yeah. So meron eto nga i-she-share ko yung isang experience ko na na-interview ako. So Hmm, during postdoc, kasi parang 'di ba nga na-publish na namin 'tong paper na 'to, tapos meron akong kinontak sa Vienna na professor. hmm. Kung familiar ka kay Heisenberg, familiar ka ba? Siyempre Oh, physics ka. ng quantum mechanics, Oh, yeah, yeah. Wala yan So namin buti nang nakikinig dito, oo. yes. So, si Heisenberg may apo. Ang apo niya is molecular biologist, Oh! Ayan, yes, sige, sige tuloy mo. okey? So molecular biologist yung apo niya, pero hindi siya hardcore molecular biologist. Well, Mhm, magaling siyang molecular biology sa developmental biology.
pero ginagamitan niya ng chemistry and physics yung mga paper niya. So ang pangalan niya is Carl Philipp Heisenberg. Okay. CP, kilala siya sa biophysics na CP Heisenberg or CP. Yan. Mm. Tapos, yung mga research niya is about phase separation ng mga cells during developmental process. So, mini-measure nila yung mga mga shape ng cell tapos kino-correlate nila yun sa phase ng fluid-like or solid-like. Tapos kino-correlate nila yun sa mga molecular events na nangyayari during developmental process sa zebrafish. Okay. Oo, So, na-interest ako, sabi ko, "Wow, unique system." So, isa sila sa pinakasikat dun. So, ginawa ko, nag-apply ako, try ako email, okey. oo. Tapos na-interview ako. So, nung pumunta ako ng Vienna, sabi ko, "Pupuntahan ko ba siya?" Pero parang na-intimidate ako sa kanya nung time. Kakaibang level, sabi ko, alam mo yung nakikita ko lang sa textbook yung pangalan ng lolo niya, tapos sa interview ka, 'di ba, parang I don't know. Pero parang hindi na nag-proceed kasi parang tingin ko, hindi ako maggo-grow sa group kasi medyo senior na siya, eh. Parang gusto Mm, ko yung professor na medyo hindi naman hands-on, kumbaga makaka-interact mo eventually. Yeah. Pero gusto ko yung mga paper nila sobrang interesting, as in kapag meron silang lumabas na oo. bagong paper, fina-follow ko talaga. Okey, ta's matagal niyo na siguro ginagawa din, eh. Yes, yes, matagal. Itong research na 'to, yung mga na interdisciplinary kasi siya nga ay alam mo yun, nagmo-molecular biology ta's naghahalo siya ng physics at concepts, so Yes, interdisciplinary na. yes. Gaano katagal na ito sa Sa field, field mo? mhm. Tingin ko Or hindi siya gano'n katagal pa lang kasi ang phase separation less than 10 years pa lang yung nakikita ko na mga bata? yes. Tapos parang may mga field pa na molecular kami parang cellular level ako, eh, Hmm, yung approach ko. Merong oo, iba at the molecular level parang protein level yung approach. So yun biophysics talaga yun. So parang medyo hindi pa unified or hindi pa parang define kung ano ba talaga ang phase separation. Actually, may one time na nag-present dito sa Sinica na big oo. guy sa US, kalimutan ko yung pangalan. He was talking about phase separation, tapos may isang scientist dito na sinabi, "Oh, you cannot use phase separation diyan kasi sa chemistry yan, eh." Gano'n. Okey. So, Eh, na-stun siya. na-shock siya. Oo. Eh, kasi parang hindi pa gano'n ka-define na phase separation ba talaga siya or anong term dapat gamitin sa kanya, sa biological system. Yes. Oo, Hindi pa gets. define. Ano yung puwede mong ma-advice sa mga bata kung gusto nila mag-biophysics o kahit sa mga di gano'n kabata, gusto nila mag-biophysics, Mm, based sa mga experience mo? Kung gusto nila mag-aral ng seryoso, gusto nila mag-chill lang, hmm. ano yung mga puwede mong advice, saan sila puwede tumingin ng mga papel, gano'n? Oh, okey. So, una kong advice is tingin ko dapat interest driven lahat. Kung wala kang interest and you're just going to lab to kill time, tingin ko hindi siya healthy para or hindi sa'yo yung pagiging scientist, 'di ba? Kasi Mm, mahirap siya, eh, parang puso yun, eh. Kung may puso ka, kahit mahirap yan or something oo, or kahit you're undergoing criticism, parang oo, balewala sa'yo yung criticism na yun kasi you love your science, 'di ba? oo. Yeah. Hindi naman So sa balewala, kaso malalaban mo 'di ba kapag yes, exactly, 'di ba? hihinanakit hihinanakitin mo pa din, eh. Oh, yes. Pero alam mo Reggie, ang Ano ginagawa ko is tayo, ano, ako ang mga scientist, eh. yes, itutulog ko muna yan, sabi ko, "Naku, baka hormone lang 'to or baka emotions lang 'to, itutulog ko lang 'to, baka bukas okey na ako." Eh, hindi pala, 1 week pala. Yung lungkot. Oo, Yes, yung processing time. yes, sa processing may mga gano'ng ano. Tapos sa'kin, pagchi-chill kasi ako medyo hardcore ako sa paghahanap ng paper. As much as possible, dapat dun ka sa reliable na source. Hindi ko alam, siguro ang sinika binigyan tayo ng chance
to have access to very good journals, 'di Ang ba? lakas ng access ng Academia Sinica halos lahat. Yes, halos lahat, 'di ba? So, yun pa lang parang sabi ko i-take advantage ko 'to kasi baka mawala na sa'kin eventually umalis ako ng sinika. So so yun yung parang naging motivation ko to at least read one paper a week, 'di ba? At least once a once a week, 'yan. Pero hindi ko kaya everyday. May nag-advice sa'kin sabi ko, "Hindi ko kaya." Yeah. Motivation sa mga bata at mga ano, maging open-minded, lalo kapag nagbubunggo na yung dalawang bundok, ganyan, na hindi na katapusan ng mundo yun. 'Di ba? Sa interdiscipline kasi kagaya nga ng sinabi magkaiba silang language, 'di ba? Parang kalma ka lang kasi kung hindi wala kang thesis, ganun lagi iniisip ko, 'di ba? Yes. Sige. So, Do'n naman sa mga nagchi-chill lang, kung gusto lang nila mag-follow ng trends sa biophysics, hindi talaga nila alam mo yun, may basa pa gusto lang nila magbasa ng magandang article sa biophysics, may ma-recommend ka ba? siguro ang mare-recommend ko kung gusto nilang ganitong mga regularly makakakuha sila ng insight about biophysics is nature physics. Actually, every issue nila, meron silang isang article na related to biophysics, lagi 'yan. So, isang mare-recommend ko 'yan kasi isa pa yung sa journal ng physics, yung ano ba 'to, Physics Review X. Yung Talaga? Physical sabi review? yes, yun yung Okay, sinasabi nila na medyo PRX, eh. mhm, Oo, for ta's yung biophysics. editorial board ng PRX ay talagang lahat ng branches, may lahat ng branches ng physics. Yes, mhm. So ito yung sinasabi nila na medyo for biophysics yung follow. Ah, oo nga, expect ko nga. Ta's Mm, yung Physical Review X din, eh, open access lahat ng articles diyan. yes. Kahit nasaan ka pa, kahit nasa MRT ka lang o nasa jeep ka, puwede mo i-download yung papel Yes, sa Physical Review X kasi open access lahat. mhm. Sa Nature kasi siyempre unless Yeah, subscribe, limited, yeah, yun limited nga yung lang. access mo, eh. Mhm. Saan pa ba? Actually ito lang yung mga halos pinupuntahan ko, pero sa mga biologists kasi, yun nga kagaya ko at least mga after mga 3 issues meron silang isang paper na about EMBO, 'yan may madaming tinatanggap ang EMBO na biophysics part. Open access ata ang MBO for biophysics. Tapusin na natin. So, salamat Marcos sa pagpapakita mo sa Liknayan Podcast at sa Yes. pagbabahagi mo sa amin ng Maraming salamat Doc Reggie. iyong expertise sa biology Yes, at saan ka na nga makikita ng mga, ngayon, tagapakinig namin. Ikaw ay magpo-postdoc sa yes. US na, 'di ba? Yes. So, sa February, mag-start na akong mag-postdoc sa UCSF sa California. So, Okey na 'yan. malapit kami sa Chase Center. Ewan ko, sabi ko, "Hala, ano ba 'tong Chase Center na 'to? Sobrang sikat ba yun?"